Inaresto na si Senator Rodante Marcoleta para sa kanyang kasong plunder. Giit naman ng senador, handa siyang harapin ang batas bagamat 2 araw muna siyang mananatili sa ospital. Live mula sa Sandigan Bayan, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, sinubukan daw ni Senator Marcoleta na pigilan ang paglabas ng arrest warrant. Anong nangyari? Cheryl, bigo ang kampo ni Senator Rodante Marcoleta na pigilan ang korte sa paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder ng isinampa ng Office of the Ombudsman dahil sa 75 million campaign donation na hindi idineklara ni Marcoleta sa kanyang salin at sose. So, ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas. Yan ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta matapos ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang arrest warrant sa kasong pandarambong na isinampa ng Ombudsman laban sa kanya. Kaugnay ito sa 75 million pesos na campaign donation na hindi idineklara ng senador sa kanyang salin at sose. Ayon pa sa senador, naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para sagutin ang kaso. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman yon. At alam ko naman yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinail sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, ay counter naman yung asunto. Tiyempong nasa Sandigan Bayan na si Marcoleta nang ilabas ang warrant. Kaya naman, dumiretso na siya sa pagharap sa anti-graft court para sa pagdinig kaugnay sa hiling niyang ibasura ang kasong plunder. Nakasaad sa mosyon na dapat ipagpaliban ang paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa nare-resolba ang motion to quash. Nakatakda raw kasing dumalo si Marcoleta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pumayag ang korte na hindi ilabas ang warrant of arrest dahil nakitaan daw ng probable cause sa kasong plunder si Marcoleta at 3 kapwa akusado. Ayon pa kay Sandigan Bayan 3rd Division Chair Justice Carl Miranda, labas ang korte sa mga usapin ng impeachment. The court is not a part of the political arena where members of the legislative and executive find themselves. The court has no politics. Kasama rin sa pinaaresto sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Veray. Nasa kustodiya ng mga pulis sina Defensor at Espiritu matapos silang makita ng PNP-CIDG sa isang coffee shop sa Quezon City. Patuloy namang tinutugis ng pulisya si Veray. Binweltahan naman ni Defensor ang pagpapaaresto sa kanila. Giit niya, ginigipit umano silang nagsasalita laban sa katiwalian. Una pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korap, wala pa. Cheryl, 3 araw ang ibinigay ng korte sa 3 araw yung ibinigay ng korte sa prosecution para maghain ng kanilang komento kaugnay nga dito sa motion to quash na inihain ng kampo ni Marcoleta. Sa ngayon, wala pang petsa na inilalabas ang korte kung kailan gagawin nga itong arraignment o yung pagbasa ng sakdal. Pero sina Defensor at Espiritu ay nadala na ngayon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Cheryl? So Camille, hindi na nga ba siya makakasali talaga sa impeachment trial ni VP Sara? Cheryl, posibleng patawan ng preventive suspension itong si Marcoleta habang dinidinig yung kanyang kaso. Sa ilalim kasi ng anti-plunder law, mandatory yung preventive suspension sa mga pampublikong opisyal na dawit sa katiwalian. Pero itong preventive suspension, Cheryl, ay hindi naman yan na parusa at hindi rin ibig sabihin na guilty na yung isang akusado. At kung masuspendi nga siya, hindi na makakadalo sa anumang Senate proceeding si Marcoleta. Pero hindi naman automatic itong suspension. Pwede pa rin magsumite ng mga argumento ang kampo ni Marcoleta laban dito. Cheryl. Camille, ginigiit ng kampo ni Marcoleta na sumuko siya at hindi inaresto. Ano ang pahayag ng mga otoridad?
Cheryl, nanindigan ang CIDG at ang DILG na aresto yung ginawa nila kay Marcoleta. Ang paliwanag dyan ni Interior Secretary John Vic Remulla ay kagabi pa lang ay natanggap na raw nila itong kopya ng warrant of arrest laban kay Marcoleta. Pero ngayong umaga nga ay naghain ng motion to quash itong senador, kaya nagkaroon ng pagdinig dito sa Sandigan Bayan 3rd Division at personal nga na dumalo rito si Marcoleta at nang i-anunsyo na ng korte na denied nga itong motion ni Marcoleta na pigilan yung paglalabas ng warrant of arrest at yung suspension ng proceedings, ay agad na nagtungo dito ang CIDG at mismong si Interior Secretary John Vic Remulla para nga matiyak na hindi na makakalabas ng Sandigan Bayan Building itong si Marcoleta. In fact, Cheryl, nilockdown nga ito nung lumabas na nga ng court itong si Marcoleta. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.